Alright, I'm back. Welcome to my channel. Again, this is Bob. So, for today's videos that i-discuss natin itong what special powers to the security guards have while on duty. No? Ano ba yung kapangyarihan ng isang security personnel habang naka-duty siya? Ano ba yung mga powers na pinagkaloob ng batas under Republic Act 5487 habang naka-duty siya? Right, so bago tayo mag-proceed sa ating topic, gusto ko munang batiin lahat ng subscribers ko, viewers, and then doon sa mga gustong mag-subscribe in advance, maraming salamat sa inyo. Again, doon sa mga subscribers and viewers ko, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel na ito. Medyo natagalan tayo nakabalik dahil medyo na-busy tayo last month. So again, ang purpose ng pagpa-vlogging natin ito is that tulungan yung mga security personnel natin upang maging highly professional. No? So, dahil pag makita mo sa mga social media, hindi naman lahat pumapalpak while on duty, pero mga 5% siguro medyo sumasablay dahil siguro kulang sa knowledge about the Republic Act 5487. Okay? So, ano ba yung powers ng isang security personnel habang naka-duty? Habang nasa area of responsibility niya under the client or under the company. No? So, according sa Republic Act 5487, ito yung kanyang mga powers. No? Number 1, the security guards has the right to apprehend and arrest the culprit under the following circumstances. No? So, ang security guard na mayroon sang karapatan na i-apprehend, no? Or i-hold yung culprit under nitong circumstances. No? Letter A, sabi dito, when the person to be arrested has committed. Of course, no? Kung ang hiniheld niyang tao, no? Ang gamitin lang natin dito is held, no? Wag lang yung apprehend. Pag ang hiniheld niyang tao is that actual on act na ginagawa yung crime doon sa kanyang area of responsibility. No? So, obligasyon niya yon na pigilan or i-apprehend or i-held yung culprit na yon. Yun yung nakalagay dito, no? Or it is actually committing or is about to commit an offense in his presence, no? Halimbawa, nakaharap siya, no? Habang naka-duty siya, no? Nakita niya yung culprit, may hawak-hawak na deadly weapon, tapos sasaksakin yung isang guest. So, mayroon siyang karapatan na i-prevent yun dahil una-una na siya act of duty siya and then on commission of crime yung culprit, yung suspect, no? So, ibig sabihin, si security personnel, kailangan niyang i-prevent yun, kailangan niyang pigilan yun, and kailangan niyang i-hold yung culprits na yun. And then, what's the next? Of course, turn over to the police. Yun lang yun, no? Letter B, when an offense has in fact been committed, no? And he has reasonable ground to believe that the person to be arrested has committed of it. No? Halimbawa, mayroong, actually may vlog na ako nito eh. Halimbawa, mayroong clear evidence, no? Na yung taong na yun, ginawa niya yung crime. No? Mayroong, ano bang patunay natin? Mayroong ebidensya. Yung kanyang knife na bit habang dumadaan sa security guard galing sa loob is mayroong pang dugo. Security person, mayroon siyang right na i-held yung taong yun and then followed by further questions. No? Yun lang yung karapatan ng security. Letter C, when the person to be arrested is a prior prisoner who has escaped from penal establishment or place where he is serving a final judgment or temporarily confirmed while being transferred from one confinement to another confinement under the Rule 8 Section 2 of Republic Act 5487. Now, halimbawa, convicted na yung tao, no? Or tumakas siya sa bilangguan, no? And then, nakatimbre na doon sa mga security personnel, for example, sa detachment na yon. So, alam naman natin na security guards ay allied forces ng PNP yan, no? So, halimbawa, nakatimbre na doon, and then, fully identified niya, no? Na yung taong yun is escape from bilangguan. So, pwede niya yung i-held. Yun lang, i-held niya yun. And then, for example, sir, paano kung manglaban?
Eh di kung malaban yung taong yun, and then alam mo namang wala kang capability para i-hold yun, eh, nasa iyo na yun, decision mo na yun, no? Pero ako, ang ma-advise ko dyan, mayroon kong karapatan i-hold yung taong na yun, ay arrest, pero the question is, halimbawa, kung wala kang capability na i-arrestuhin siya or i-hold siya, anong gagawin mo? Again, it's your decision. Nasa iyo yan, no? Pero ang, according to the law, under Republic Act 5487 of Rule 8, no? Ang sabi dito, pag na-identify mo na siya is keep sa kulungan, no? Pwede mo na siyang i-help. Okay? Pwede mo siyang i-apprehend. And right after that, okay lang kung hindi man laban. No? And right after that, turn over to the police. Okay? So, yun yung karapatan or special power ng security guard while on duty. Okay? So, number 2, the security guard have the power to inspect all items being brought in and taken out from their area of work. No? Of course, confiscate the weapons, firearms, and other deadly instruments without proper documentations. Okay. So, alam naman natin na pinaka-basic na trabaho ng security personnel is that i-inspect lahat ng item ng guest o empleyado o sino man yun na dadaan sa kanya papasok ng kanyang area of responsibility. Na basic ng trabaho ng security personnel yan. Anong hinahanap? Of course, mga deadly weapon, firearms. No? Firearms without proper documents, hindi po pwedeng pumasok. Pero mayroong mga detachment na, for example, mayroong special order, no? Or mayroong permit to carry, mission order, pwede nang pumasok lalo na pag under the government forces. No? Pero mayroon namang mga detachment na kahit PNP ka, kahit government empleyado, government forces ka, no? Hindi ka pwedeng pumasok sa kanilang area of responsibility. No? So, doon sa mga government officers natin, so respetuhin natin yan kasi yung mga security personnel natin is that sumusunod lang din naman doon sa utos ni Republic Act 5487, no? So, yun yung the private security agency law. No? And then, number 3 is that the security guard have the right to seize or confiscate items from the person bringing company's property without proper clearance or pass. No? So, alam naman natin, na for example, ang security sa gate is that ang naunang binabantayan niya is yung property ng kanyang company. No? Property ng company na binabantayan niya na hindi po pwedeng mailabas na without proper documentations. Katulad ng gate pass, no? Or emails from the higher management, written consent, no? So, mga ganun. Now, pag wala yan, i-hold ka ng security personnel doon sa area niya. Hindi naman sabihin, i-accuse ka agad. Ang gagawin niya lang is that ika-clarify lang kung yung items na dadalhin mo palabas is that legal or not legal. Ganun lang kasimple yan. Okay, so that is the number 3. Number 4 is that the guards have the power to search and investigate on the people moving in and out of the premises being guarded. No? So, ito, depende kasi sa binabantayan mo to eh. Mayroong mga detachment na sobrang napakikipid, lalo na siguro pag mga mining, no, gold, yan. Hindi ka pwedeng sabihin mong i-exercise mo yung rights mo dyan, no? Hindi po pwede. Talagang kailangan isi-search nila lahat yung bag mo or din body frisking talaga yan lahat yan. Pati mga tainga mo, sometimes sinicheck ng security yan kasi ang gold kasi madali lang itago, no? So, pero mayroon namang mga detachment na, for example, hindi na nagkakandak ng body frisking, no, or body search or bag search, pero ang ginagawa is that may mga walk-through metal detector na, no, and then x-ray machine, yung mga high-end na, no. Halimbawa sa walk-through, pagdaan mo lang doon kung saan lang mag-indicate na meron kang metals, doon lang chichikin ng security. Pero kung wala namang indicator, walang indication, hindi kanila i-body frisking.
Doon naman sa X-ray machine, wala silang nakitang contraband or any deadly weapon or firearms doon sa bag mo habang dumadaan sa X-ray machine, ay hahayaan lang nilang lumagpas yun. Kasi mayroong mga guest kasi na masilan, guys, no? Ayaw nilang nahawakan yung gamit nila. Ayaw din nila natitingnan yung laman ng bag nila physically dahil nga siyempre dahil siguro sa Data Privacy Act, confidential, no? Confidentiality na or private property nila yan. Pero pagdating sa entrance, lalo na pag mahigpit yung detachment, or again, depende sa detachment na binabantayan ng security. Lalo na pag mahigpit yung detachment na binabantayan ng security, so kailangan nilang broadcasting yan. Sometimes, pinapalabas pa nga yung mga items, no, para matingnan physically. For example, sa table, ilabas mo lahat ng gamit mo. So, sobrang hassle yun. Pero sa ngayon, dahil nag-i-improve na rin yung security system, hindi na nangyayari yan, no? Kasi matagtad naman ng complaint yung attachment or yung management pag gagawin ng security. But again, depende doon naman sa policy and procedures ng client ng mga security personnel. Kasi may mga security personnel natin under the agency. So, andin sa, halimbawa sa binabanta nila company, may mga certain protocols yun na align with the government law, no? So, yan yung power ng security personnel or security guard while on duty, no? Yan yung special powers nila. Ibig sabihin, special powers, right? Yun, no? May 4 na special powers yung security guards. So, hanggang dito na lang, guys. Sana doon sa mga security personnel natin, mapanood nyo ito and then mabigyan kayo ng additional knowledge sa vlog kong ito. Objectives dito is that kung tulungan lahat ng security personnel to be highly professional, no? So, para at least maiwas din sa mga bulilya. So, pag may alam ka sa rights mo and then powers mo bilang isang security guard, isang security personnel, maingat ka, no? Ibig sabihin, confident ka na i-implement yung policy and procedures ng company dahil una-una, alam mo yung special powers mo bilang isang security personnel. Alright, so hanggang dito na lang. Again, doon sa mga viewers ko, subscribers ko, and then doon sa magsusubscribes pa lang in advance, maraming salamat sa inyo. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, and then i-click din yung bell para at least sa lahat ng videos and trainings na gagawin ko is that mano-notify kayo. I'm out. I'll be back for another interesting topic. Bye-bye.